Nagpunta ako sa isang hotel, nagpa-reserve ako ng suite room. Pagkadating ko doon ay sira ang aircon at pinapalipat ako kaso double room na lang ang available, which is lower than the price of suite room. After 3 days ay check out na po ako. Sinisingil ako ng concierge ng dagdag bayad, which is nakakapagtaka dahil bayad na ako ng price ng suite hotel same days of stay. Modus po ba ang mga ganito? Ano ang dapat na reklamo? Baka po maraming nabibiktima ang ganitong hotel. At upang sagutin ang katanungang legal na yan, narito ang ating panauhing abogado. Via Zoom, mga kausap natin si Attorney Mickey Celes. Attorney, magandang hapon. Welcome po sa Serbisyong Bayanihan. Magandang hapon sa inyo, Miss Annie at Manuel. Hello po ulit, no? At sa lahat na nanonood ng Serbisyong Bayan. Good afternoon po. Live na live kayo rito sa Serbisyong Bayanihan. Attorney Mickey. Yung aircon niya, Attorney Mickey, parang may motor sa loob. O sige, Attorney Mickey. Sa'yo na po ang pagkakataon. Anong sagot natin dito kay Molly? Thank you po. Okay, no? So, Molly, no, kawawa ka naman, no? Bihira po ito, no, na downgrade ka na nga sa hotel, pinagbayad ka pa, no, sa aking pong experience. Usually ay kapag kinapos yung hotel sa mga rooms ay na-accommodate kayo sa mas magandang room, no? Pero kung sakaling nangyari nga po ito sa iyo at base nga dun sa may tanong mo, Molly, no? Na i-reserve mo na to. Una pa lang yung room na to. So, dapat alam na nila na whether or not maayos ba itong room na to or hindi. Pero tandaan natin, no, na kapag tayo po ay nagpapa-reserve ng isang room at kapag nakapagbayad na nga po tayo para po dito, ay meron na pong contractual obligation yung hotel upang punan po yung kanilang obligasyon para bigyan po kayo ng room na kung ano po yung inyong pinagkasunduan, no? So dahil nga po dito, malino naman na ang may pagkukulang o ang may pagkakamali ay yung hotel dahil kayo naman po ay pumunta po doon para po makapagpahinga na, no? Kaya nga po kayo nag-book sa hotel na yon, ay dapat po, hindi po nila dapat kayo pinapagbayad pa ng karagdagan unless po malinaw po nilang pinaliwanag yan doon pa lang po sa pagpalit pa lang po ng inyong room at kung sakaling hindi po kayo pumayag ay dapat po ay ginawan po nila ito ng paraan dahil po obligasyon po nitong mga hotel na covered po ng ating tinatawag na hospitality industry na i-accommodate po kayo, no? At dahil nga po ay pinagbayad ka pa imbes na bigyan ka ng mas magandang serbisyo, meron kang karapatan, no? Tandaan po natin, no? Para sa lahat po ng mga consumer, kahit na bumibili lang kayo sa palengke, covered po tayo ng Consumer Act of the Philippines para po makasiguro na hindi po naabuso ang mga consumers at makasiguro po na ang ating po mga binibili, binabayaran ay nakukuha po natin yung tamang halaga po doon, no? At kung sakaling gusto mo pa pong i-escalate o mag-file ng kaso sa tamang ahensya, ito po ay iyong iaangat sa DTI or Department of Trade and Industry or sa may Department of Tourism na ang tamang ahensya na sumasakop sa mga hospitality industry gaya nitong mga hotel, no? Kapag kayo po ay nag-file ng kaso doon, kayo po ay irerekomenda sa isang mediation, no? So pag-uusapin po muna kayo baka sakaling para hindi na po kayo magkaso pa, no? Pero kung sakaling matigas po yung ulo ng hotel, maaari po kayong mag-file ng kaso for breach of contract, no? Kasi syempre, tandaan nga po natin sa una ko pong sinabi, ang kasunduan po kapag kayo po ay nag-reserve at nagbayad na po ng isang hotel, meron na po kayong contractual obligation at obligation po ng hotel para po sundin ang kanilang ipinangako at ito po inyo na pong binayaran, kaya po hindi po nila to pwede basta-basta palitan na lamang. Ayan. Maliwanag yun, Manuel. Kapag mayroon na kayo, may nagpagbayad ka na, nakapag-reserve, mayroong contractual obligation na. Pwedeng i-refer sa DTI o sa DOT. Pwedeng i-elevate nyo yung complaint. At breach of contract ang tawag doon ni Attorney Mickey. Yes, maaari kayo mag-file ng kaso, no? For breach of contract, isang civil case po ito. At pwede po kayo yung humingi ng danyos kasi syempre, no? Na-stress siguro kayo kasi inaasahan nyo okay na ngayon napagastos pa pala kayo. Ilan kaya ang gumagawa nito, Attorney? Di ba? Yung suite kasi, maganda yung presyo niyan, pricing yan. Tapos, parang lalabas na Attorney, hindi consummated yung yung paggamit niya doon sa suite. Di ba po? Oh, Yes, oo. hindi siya Dapat nga po consummated. nagkaroon siya rito ng refund, no? Oo, Correct. dapat nga po, I think na i-refund kasi
Bihira po kasi tayong makapag-double sa isang hotel, no? Pero alam ko po mas malaki po ang suite room at mas mahal po yan. So dapat nga po ay may refund pa po siyang tinanggap. Ang nangyari raw po ay ayon po sa pagsasadula ay na-charge daw po siya for change of room, no? Na dapat po ay malinaw po yan na pinapaliwanag sa isang consumer na hindi po basta-basta po yan pinapataw. At pwede po, malinaw na pwede nyo po yung ireklamo kapag kami ganyan pong mga senaryo na nangyayari sa mga reservation po ninyo sa hotel, no? Tandaan niyo po, tayo pong mga consumer ay mayroon po tayong rights, no, na dapat po nating ipagtanggol, no, at huwag po nating hayaan na ma-charge at i-charge lang po tayo. Syempre, yung iba po diyan, baka po nagkamali lang po siguro, no, yung concierge, no, at na-charge po kayo at baka naman ma-refund na lang po kayo at mabigyan pa kayo ng free stay. Sana